So, good evening everyone. Good evening sir. So this is my laboratory 7, server-side and client-side scripting fundamentals. So first, set up the development environment. Install and run some. Start the following modules. So first is open na to ang SAMP. Open na to ang SAMP. So, as you can see, naka-start na ito ang Apache o MySQL, no? At sa ito ang VS Code. So, dire is pangitaon na to ang file nga SAMP open folder SAMP then htdocs. Pag-abot sa htdocs is server side lab select folder. Pagkaman diha at tabalik sa ato ang VLE. So create your first PHP script. Inside the folder, create a file name. So index.php the following content. So ato na i-follow ay copy na to ni. As we can see, gamay ra siya code, no dili nato makita ang iyang code tungod kay server side siya. Copy na to. Balik na sa tong VS Code. So ato siyang i-paste dere. Pagka man natong paste para save siya, i-Ctrl S. Then at sa localhost, so nara makita na to ang katong message kanina nga, welcome to my first PHP script. Pagkatapos balik gyapon ta sa ato ang VLE. So working with PHP variables and data types, so modify index.php to include variables usage. So copy na to ni. Again, as you can see, no, gamay ra dili na to makita ang iyang code tungod kay server side siya. So diri makita na, expected na makita nato ning name nga Maria, age niya na 20, then kaning student status niya nga F2. Yes ang mabutang. Then ato balik ta sa ato ang VS Code. Ctrl A bago na to siya i-paste. So again, expect na to na makita sa atong localhost is kaning name, age, tapos student status. At sa atong localhost, atong i-refresh and balik sa atong VS Code kaya wala na to na save. So para ma-save siya again, Ctrl S, then localhost at lang ni-refresh. So as you can see, no, username user information, makita na to ang name Maria, age niya 20, student status niya which is the yes. Balik na po sa ato ang VLE. So interaction with client side server. So client side na, as we can see, makita na to yung code, no, nga script. So sulod aning script is gi-call niya ang message nga kani message i-call niya na this message comes from the server. Ato lang siya i-copy. Then balik ka sa tawang VS Code.
balik na to copy atong sa VLE. Copy. Pisa ta diri. So expect nga atong makita unya sa localhost is kanina message kaning gi-call diri sa script. So daning script. Which is kanina message. This message comes from the server. So again, Control S para ma-save. Balik to sa atong localhost. And refresh na to. So, as we can see, no, nakatong nga gi-call na message mo ang mulabas diri. This message comes from the server. So, balik ka sa itong VLE. So, not I post lab reflection questions. So, first question is, what is the difference between client side and server side? So, unsay diferensya sa client side o sa server side? So, ang client side, sama na siya sa JavaScript, mudagan sa browser, sa user. Then, ang server side is sama po na siya sa PHP, mudagan sa server bago pa ipadala ang page sa browser. Then, question number 2. Why is PHP executed before JavaScript in example? Nga daw mauna yung nag-execute ang PHP bago ang JavaScript sa ato ang base sa ato ang example. So, muna ang PHP kaya ang PHP giprocess sa server una pa ma-load ang page. Human sa processing ipesend sa browser ang result niya diha pa mudagan ng JavaScript. Number 3, what would happen if Apache, the PHP server, is turned off? Unsay may tubo kung naka-off or na-turn off ang Apache page, the PHP server. So first, dili mudagan ng PHP code kay wala may server nga mo process. Then second one is mugawas ang browser kay error mugawas sa browser kay error or makita nimo ang PHP code nga dili unta makita. And the last one is ang JavaScript ang possible mo run kay browser naman ni ang kailangan niya. So that's all, everyone. That's all for my Laboratory 7 server side and client side scripting fundamentals. Thank you.